Magandang araw mga kasari ko dyan. Kamusta kayo? Kamusta ang buhay ninyo? So ngayon, wala muna tayo sa negosyo mga kasari ha. Siyempre, dito muna tayo sa mga problemang hinaharap ng masa na kagaya natin na nasa mababa. Kahit naman mayaman, nararanasan yung ganito. Pero pagka sa kagaya nating mahihirap ito nangyari, sigurado ko sa inyo, mahirap magdesisyon, masakit sa damdamin, masakit sa puso, masakit din ang bulsa. Ano ba ito? Pero syempre, bago natin simulan ang ating topic, ang ating talakayan, please naman sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-like at saka subscribe na rin sa aking YouTube channel na maliit. Hindi lang basta negosyo ang pag-uusapan, syempre, mga buhay-buhay rin nating mahihirap na maaring makapagbigay ng inspirasyon sa mga kagaya ko at sa mga nakakaranas nito. So, ano ang topic natin? Naranasan mo na bang magdesisyon ng isang bagay tapos pinagsisihan mo? O baka gusto mong bumalik sa nakaraan? Gugustuhin mo kaya? O ako, bakit ko ba mas pinili ang maging single parent? Ha? Mas naging masaya nga ba ang buhay ko na single parent ako? Ay, sa totoo lang mga kasari, walang matinong babae na gugustuhin na magkaroon ng broken family. Sino ba sa tingin ninyo ang gugustuhin yun, di ba? Lumaki ang anak niyang walang tatay. O sino bang babae ang nag-isip na ang pangarap niya ay magkaasawa tapos maghiwalay sila? Di walang ganun, di ba? Pero nangyayari talaga minsan ang mga bagay na ganyan sa hindi mo inasahan. Sa totoo lang mga kasari, mahirap magdesisyon. Kung ang desisyon na ay makikipaghiwalay ka sa lalaki, napakahirap. Lalo na kung ikaw kung ikaw ay may anak. Pero mas mahirap talaga kapag marami kang anak. O, diba? Kung ako nga, iisa lang yung anak ko, nahirapan ako. Mas lalo na kung marami. Pero ito ang tandaan ninyo, pag nagdesisyon kayo, masaya ka pa ba sa piling niya? Yun bang ipinangako niya sa yung kaligayahan na ibigay ba niya? O yun bang salitang sa hirap at ginhawa magsasama kayo? Baka panay hirap na lang ang binibigay niya sa iyo. At pagdating sa ginhawa, iniwan ka niya dahil mas gusto niya siya na lang maginhawaan at ikaw lang ang nasa hirap. Ganun ba? O, sa akin kasi mga kasari, syempre, normal na, hindi naman sa normal, pero madalas kasi ang paghiwalay ng mag-asawa ay may third party. So, meron ako niyan. Pero, hindi pa yan, mas may malalim pa na dahilan doon. Pero syempre, hindi ko na pwedeng sabihin sa inyo kasi pampamilyang usapin na lang yun. Pero anuman ang pinag-aawayan ng mag-asawa, anuman ang dahilan ng paghihiwalay nila, isa pa rin ang magkaparehas tayo. Syempre, kailangan mong magdidesisyon. At syempre, ang mga anak pa din ang magsasakripisyo sa kumbaga sa plano mong yan. Pero tama nga kaya na makipaghiwalay ka? Kung sa akin na sitwasyon, sa palagay ko tama ang naging desisyon ko. Pero ilalatag ko sa inyo kung bakit nga ba ako nakipaghiwalay sa kanya. Sa totoo lang, hindi isa or dalawang beses lang ang binigay kong pagkakataon sa kanya. Marami na akong pagkakataong ibinigay sa kanya para ayusin niya ang pamilya namin. Marami na akong chance, pero hindi niya ginawa. Marami na rin akong sakripisyo at hirap na ginawa, pero binaliwala niya. Sa totoo lang mga kasari, yung binigay niya sa aking sama ng loob ay hindi ko na mabilang. For example, naranasan ko sa piling niya yung isang latang sardinas. Hahatiin ko yan para may agahan ako at tanghalian. Pagkahapunan, hindi ko pa alam kung saan ako kukuha ng pangkain ko. Aantayin ko pa siya ng alas 10, alas 11, alas 12 ng gabi, saka pa ako makakapaghapunan. Pero tiniis ko yun sa ngalan ng samahan naming dalawa, sa ngalan ng pamilya. Pero pagka sobra na ang binibigay niya na sama ng loob sa'yo, paulit-ulit na lang ang pagkakasala niya sa'yo, hindi niya naman binabago. Hihingi ng sorry tapos gano'n na naman sa susunod araw. Kung ikaw, magtsatsaga ka pa ba? Di ba? Ayaw kong sanayin yung sarili ko ng gano'n. Ayaw kong gawing normal na lang yung gano'n. At saka sa totoo lang, kaya ako nakipaghiwalay. Ayaw kong dumating sa point na magiging normal na lang sa paningin ng anak ko yung pag-aaway namin. Ayaw kong kalakihan ng anak ko yung pag-aaway namin. At saka,
Ayaw ko nang bigyan ng sama ng loob ang puso ko. Ayaw ko nang dagdagan ng stress ko. Ayaw ko nang dagdagan yung problema na ibinigay niya, idinulot niya sa akin. Samantalang nung dalaga ako, hindi ko yan naranasan. Pero ipinaranas niya lahat sa akin, ang lahat ng hirap. So, ganun mga kasari. Sa totoo lang, ang pag-aasawa ay hindi lang panay sarap. Meron talagang hirap. Pero kung ang hirap na ipinaranas niya sa'yo, kung dalawa sana kayo na haharap, okay lang. Kaso paano kung ikaw na lang ang humaharap? Iniwan ka niya na sa ere. Paano kung panay pangako na lang siya ng pangako sa'yo? Lahat naman napako. Paano kung ikaw babae? Ikaw na halos ang bumubuhay sa pamilya ninyo. Sa totoo lang mga kasari, kahit na may trabaho ang asawa ko, tumutulong ako sa kanya. Siyempre, maliban nung bagong panganak pa lang ako, mga ilang taon pa lang yung anak ko, hindi pa ako nakatulong. Pero nung medyo malaki na ang anak ko, kahit may trabaho siya, ako may sarili ring sideline kung ano-anong mga pinantitinda ko para matulungan siya. At dumating pa sa point na nagtrabaho ako. Pero paano kung ikaw na lang babae ang bumubuhay sa pamilya ninyo at siya'y wala nang ginagawa? Kaya mo ba na ganun ang maging sitwasyon ninyo? Paano kung ikaw na lang lahat ang pumapasa ng problema? O di ba? Ganun mga kasari. At syempre, higit sa lahat, paano kung pati yung side ng asawa mo nakakapagbigay na rin sa iyo ng sama ng loob? Sa tingin mo tatagal ka pa ba? Sa tingin mo tutuloy ka pa bang pakisamahan siya dahil kahit na ang bigat-bigat na ng pakiramdam mo? Sa akin hindi ko na kaya 'yon. Kaya pinili ko talaga na makipaghiwalay sa kanya dahil gusto kong maging malaya na sa lahat ng problemang idinulot niya sa akin. At saka sa totoo lang mga kasari, kung siguro nakisama pa ako sa kanya, baka wala akong tindahan. Baka hindi ko naranasan na maging maalwa ang buhay ko ngayon. At higit sa lahat, baka wala akong ipon. Tsaka kung kasama ko pa siya, baka hindi ganito ang itsura ko. Mga kasari, o sa totoo lang, kasi nung mga panahon na yun, ang itsura ko ay matandang-matanda na tingnan dahil sa stress, sa pagod, nagkahalo-halo na puyat kasi nagtatrabaho ako noon, katutulong ko sa kanya. Sa totoo lang, nung dalaga pa ako, ang itsura ko ay maayos. Pero nung naging mag-asawa na kami, naku, hindi ko na maitsurahan ang sarili ko, kahit bumili ng sarili kong panloob, hindi ko na magawa dahil salat na salat kami sa pera at saka kulang na kulang ang iniintrega niya sa akin. Hindi ko mapagkasya. O, di ba mga kasari? Pero ngayon na nahiwalay na ako sa kanya, sa loob ng 16 years na paghihiwalay namin, maalwa ang buhay ko. Kahit papano ay nakakapag-ipon ako ng paunti-unti. At yung mga pangarap ko ay natutupad ko ng paunti-unti. At ito, nagkaroon ako ng maliit na negosyo. At masasabi ko, maalwa talaga ang buhay ko ngayon. At saka walang problema, wala akong iniisip. Kasi ang anak ko nasa akin, tapos binata na. Sino pa bang poproblemahin ko mga kasari? Kung kayo ang lumagay sa akin, sa tingin nyo tama kaya ang desisyon ko? Pero ako sa totoo lang, sabi ko sa sarili ko, tama talagang naging desisyon ko. Kasi kung hindi, wala ako ngayon sa harapan ninyo, di ba mga kasari? Hindi ko maikukwento sa inyo yung naging karanasan ko. Sa totoo lang, itong karanasan ko, hindi ko kinikwento ito para ipahiya ang sarili ko. Sino ba naman ang taong gustong ikwento yung karanasan niya? Di ba? Ang dami-dami nakakapanood. Pero ginawa ko ito kasi gusto kong bigyan ng lakas ng loob yung mga babaeng kagaya ko na pinagdaanan ito, o kaya nga ay pinagdadaanan niya ngayon na nahihirapan siyang magdesisyon. Gusto ko siyang suportahan kung ano man ang desisyon niya. Basta make sure lang na pag nagdesisyon ka, kaya mong panindigan. Pag pinanindigan mo, wala nang balikan. Talaga ipakita mo sa kanya na kaya mong mabuhay na wala siya. Kasi ako ganun ang ginawa ko mga kasari. Sabi ko nga sa inyo sa vlog ko, 1 buwan lang akong nagluksa. Pagkatapos nung tinutok ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Kasi ang nasa isip ko pag dumating ang araw na magkikita kaming muli, gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako nagkamali sa desisyon ko at hindi siya kawalan sa buhay ko dahil mas naging maganda ang buhay ko nang hindi ko na siya kasama. Yun ang gusto kong ipakita sa kanya. So hindi naman sa pagmamayabang, di ba? Hindi sa pag ano pa man, kung ano man ang naranasan ko ngayon dahil ito yung naging desisyon ko. Kung kayo, nasa sa inyo rin, pero hindi ko sinasabi or ina-advise sa inyo na gayahin ninyo ako. Ang sa akin ipinapakita ko sa inyo kung ano yung naranasan kong sakit pero nalampasan ko yun.
Pero syempre, mahirap lampasan, pero ginawa ko. Pero hindi ko naman yun makakaya kung walang tulong yung aking mga magulang at higit sa lahat kung walang gumabay sa akin, di ba? Syempre, pinagpapasalamat ko yun higit sa lahat sa Panginoon kasi dumating din ako sa point na parang gusto ko na lang mawala. O, di ba? Parang sa totoo yun mga kasari. Kasi nga parang ang bigat-bigat na sa kalooban mo. Pero maibibigay talaga sa iyo yung Panginoon na tao na makakapagbigay ng lakas sa iyo. Syempre yung mga magulang ko. Tapos nakita ko yung anak ko. O, di ba? O kaya nagkaroon ako ng inspirasyon na tumayo sa sarili kong paa at maging matatag at maging malakas at saka panindigan talaga kung ano yung desisyon ko. Tsaka isa sa nagpalakas sa akin yung ginawa niyang hindi maganda sa akin. Yun ang naging motivasyon ko. Para lagi kong nilalagay sa isip ko na hindi ko nababalikan yung ganong problema. At saka talaga sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to. Kung maliit pa ako, hindi ko naman siya nakasama, nabuhay ako, hindi ko rin siya, mabubuhay din ako kahit hindi ko siya kasama. So yun ang naging inspirasyon ko, yun ang lagi kong nilalagay sa isip ko na hindi kawalan ang lalaki para sa akin. Ganon mga kasari. So kayo ba? Sa tingin ninyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, tama kaya? Pero sa mga nakakaranas dyan, ngayon na nakikinig sa akin, na nanonood sa akin, tibayan, lakasan ninyo ang loob ninyo. Tsaka syempre, laging ipag-pray. Kung ano man yung mga mithiin natin sa buhay, ano man yung mga pangarap natin, ano man yung problemang dumarating sa atin, ano man yung nararanasan natin, ipag-pray lang. Yun lang talaga pinakamabisa sa totoo lang mga kasari. At hindi ka naman mabibigo kapag humiling ka sa ating Panginoon. So sana po, kapulutan ninyo ng aral ang aking istorya at sana makapagbigay inspirasyon ito sa mga nakakaranas ng ganitong sakit ng kalooban. So thank you muli. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe mga kasari. Siyempre, ito ang inyong pambansang tindera na laging nagpapaalala sa inyo ang atitintin na maging malakas tayong palagi at mag-iingat tayong palagi sa ating paglalakbay mga kasari.